Ang kapayapaan ni Kristo ay hindi lang para sa ating kapakinabangan. Ito ay para rin sa mundo. Nais ng Panginoon na tayo ay maging sakramento ng kanyang kapayapaan. Buhay na patutuo ng pagkakasundo, pagkakaunawaan at pag-ibig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, "May pagkain ba kayo riyan?" Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, "Kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo. At pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay peace, kapayapaan. Mga kapatid, ngayong Huwebes sa Oktaba ng Pasko ng muling pagkabuhay, ipinagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay kasama ang muling nabuhay na Panginoong Hesukristo. Sa ating Ebanghelyo mula kay San Lucas, narinig po natin ang isang napakahalagang tagpo, ang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay kapayapaan sa inyo. At dahil dito, ang salita ng ating pagninilay ngayong araw ay kapayapaan. Habang ang mga alagad ay natatakot, naguguluhan, at hindi makapaniwala sa mga pangyayari, dumating si Jesus sa gitna nila. At ang unang kanyang sinabi ay hindi tanong, hindi sermon, kundi isang pagbati ng kapayapaan. Kapayapaan ay sumainyo. Napakahalaga nito. Sa halip na pagbibintang, panunumpat o paninisi na maaring marapat sa kanyang mga alagad na tumalikod sa kanya noong siya'y ipinako sa krus, ang dala ni Jesus ay kapayapaan. Ang kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng gulo. Ito ay kabuuang kalooban, kagalingan ng puso at katiwasayan ng kaluluwa. Ito ay isang kaloob mula sa Diyos. Ito'y bunga ng kanyang awa at tagumpay sa kamatayan. Ang mga alagad, sila'y puno ng takot. Ang ilang araw na lumipas ay puno ng pangamba, pagtatago at pag-aalinlangan. Pero ngayong gabi, si Jesus ay biglang nasa kanilang piling. Nagpapakita ng kanyang mga sugat at nagsasabing, "Ako ito, huwag kayong matakot."
Mga kapatid, gaano rin karaming beses sa ating buhay, tayo ay nababalot ng takot. Takot sa kinabukasan, takot sa kahirapan, takot sa pagkakasakit, takot sa pagkakamali, at maging takot sa Diyos kapag tayo nagkakasala. Ngunit sa Ebanghelyong ito, ang muling nabuhay na Panginoon ay siyang lumalapit at nagsasabi rin sa atin, kapayapaan sa inyo. Ang kanyang sugat ang patunay ng kanyang pag-ibig at ang kanyang presensya ang sagot sa ating mga pangamba. Hindi huminto si Jesus sa pagbati lamang. Ipinaliwanag niya ang kasulatan, ipinakita niya ang kanyang katawan, at pinakain sila ng isda upang patunayan na siya'y tunay na muling nabuhay. Hindi katang-isip ang kanyang pagkabuhay. Ito ay isang makasaysayang konkretong katotohanan. Ang kapayapaan na inaalok ng Diyos ay hindi pakiramdam, hindi feeling. Ito ay nakaugat sa katotohanan si Jesus ay buhay. At kung siya ay buhay, ang lahat ng kanyang ipinangako, pagpapatawad, tagumpay sa kasalanan, buhay na walang hanggan, ay totoo ring matatanggap. Pagkatapos silang patibayin sa pananampalataya, sinabi ni Jesus, kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito. Ang mga unang tumanggap ng kapayapaan ay ngayon ay isinusugo upang maghatid ng kapayapaan sa iba. Ito rin ang misyon ngayon, ang ating misyon. Tayo na nakatanggap ng kapayapaan mula sa Diyos, sa panalangin, sa kumpisal, sa banal na misa, tayo ay inaasahang maging tagapagdala rin ng kapayapaan sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating lipunan. Ang mundo natin ngayon, gutom na gutom sa kapayapaan. Maraming pamilya ang sirang-sira sa alitan. Maraming kabataan ang balisa at puno ng takot. Maraming Kristiyano ang malamig sa pananampalataya. Ngunit kung si Kristo ay muling nabuhay at nasa ating piling, mayroon tayong dalang mensahe. May kapayapaan sa gitna ng mundong magulo. May pag-asa sa gitna ng dilim. May Diyos na buhay at kasama natin. Ngayong Huwebes sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba ay tunay na tumanggap ng kapayapaan ni Kristo? Paano natin ito ipinapahayag sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, at sa ating pamumuhay? Tayo ba ay tagapagdala ng kapayapaan o tagapaghatid ng gulo ng tensyon? Ang kapayapaan ni Kristo ay hindi lang para sa ating kapakinabangan. Ito ay para rin sa mundo. Nais ng Panginoon na tayo ay maging sakramento ng kanyang kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagiging buhay na patutuo ng pagkakasundo, pagkakaunawaan at pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, ang Pasko ay hindi lang tungkol sa liwanag o tagumpay ng Diyos. Ito'y tungkol sa kanyang kaloob na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi kayang sirain ng problema, hindi kayang sirain ng kasalanan o maging ng kamatayan. Hayaan nating salubugin tayo ni Jesus ngayon at bulungan ang ating puso. Kapayapaan sa inyo. At tulad ng mga alagad, naway magningning ang ating puso. Sumigla ang ating pananampalataya at maging buhay tayong saksi ng muling nabuhay na Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, puspusin mo kami ng kapayapaan sa aming puso at nawa kami sa pang-araw-araw na buhay at sa ordinaryong pamamaraan ay maging daan ng kapayapaan ng gagaling sa aming Panginoong Hesukristong muling nabuhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya,
Inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Croatia at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.